of arrest na. Actually, the Supreme Court, wala po silang kinalaman sa mga orders, contempt orders or summons or detention orders ng Quad Committee. So, ibig sabihin po yung... Opo. Opo, yeah. So, hindi po ng Korte Suprema jurisdiction po yun. So, anong ibig sabihin yan? Una, sabi niya, walang pakialam ang Supreme Court. Labas po sa kanilang jurisdiction yan. Kung tinawag siyang, pangalawa, kung tinawag siyang pugante at fugitive at wanted sa House, sa WADCOM na yan, ay hindi po sa Supreme Court. Kasi ang Supreme Court, the highest court of the land. So, kung mismo ang Supreme Court ang tumawag, ito, wanted na to. Ito yung kaso nito. Ito, fugitive ito, kailangang hulihin ninyo. Ito ang inuutos naming warrant of arrest. Doon pa lang magmamatter yung warrant of arrest. Pero yung warrant of arrest na inaano natin dito na sabi na, sumuko ka na at harapin mo ang batas. Hindi po yan yung batas. Hindi po yan batas. Malinaw, sinabi ng Supreme Court. It's out of our jurisdiction. Sa kanila po yan. Kung tinawag nyo fugitive yan, edi sila yan. I-compel si Harry Roque to attend. Kasi doon din po ako sabi, hindi namin pwede siyang pilitin na mag-attend kasi hindi po sa amin yan. Opo, no? Kung hindi naman po ito jurisdiction ng Supreme Court, bakit kinakailangan pa po nung anak niya na mag-request ng TRO from the Supreme Court if hindi naman magkahiwalay naman po yung Kamara at saka ang Supreme Court? Good question. Pero makapaglilinaw ang kasagutan ng itong si Attorney Camille Ting na ito. Sabi niya, kung wala man naman palang kinalaman ang House of Quad or WAD Committee na ito sa Supreme Court, bakit nag-request ng TRO sa Supreme Court? Oo nga naman pero ito yung sagot. Well, yung jurisdiction po ng Korte Suprema sa kasong ito is actually to determine kung meron pong grave abuse of discretion o inabuso ba ng Kongreso ang power po nila sa pag-conduct ng hearings. Ayun. Yan naman pala kasi syempre nagrereklamo si Attorney Harry Roque na sa kanyang tingin ay merong violation or power abuse of power itong WAD committee na ito. To determine po. So, will this also cover po yung mga katulad nung, or because iba nga din po yung kay Alice Go, iba rin yung kay Michael Yang, but the decision and the requests are of the same nature? Yes, they're similar po. Similar. Pati yung ginagawa nila kay Alice Go. Anong ginawa? Ano yung balita nung siya ay nawala? Pati dinamay, pati Interpol, dinamay pati ibang bansa. Na parang, alam mo yun, kung tutuusin, tatanungin ng Interpol, ano bang kaso niya sa Pilipinas? Wala pa! Ihahain pa lang. Pero sa mata, dahil sa kanilang paninira, wanted, may kriminal nang ginawa, may decision na, pero sa totoong buhay, in legality and in the reality, wala naman pa. Asking for the Supreme Court to determine kung inabuso ba ng Congress yung power nila during the hearings nila or sa pag-issues nila ng detention orders or orders of contempt. Just to determination of abuse sa detention, sa kanilang pag-contempt, sa kanilang mga katanungan, pati yung buhok saan nagpakulot, yung si Cassandra Leong. Bakit daw parehas yung t-shirt ni Alice Go at yung mayor na yun? Sabihin po ba kapag may decision, kunyari, kung kumakain daw ba ng hopya si Alice Go? ba kay Harry Roque, this can be precedent doon sa pwedeng argument na iba natin mga resource person? Of course, it's a precedent na it's abuse of power. Lahat ng itong ginagawa nila na ito is similar kay Kong Teves. Naging pugante, naging terorista pa nga kahit wala even prior to the filing of the case, terorista na. Itong si Pastor Kibuloy.
O ngayon naman si Attorney Harry Roque. Witnesses requesting for their presence to be requested sa mga hearings? Well, that is possible po, pero we will have to wait for the court to decide on these matters. Okay, speaking Ang of... korte ang magde-decide pa rin sa hulit-huli. Kung ikaw ay may kaso, yung ang nakakatawa yung mga buhaya dyan, may isang buhaya dyan sa House of Congress na talaga siya ay convicted na ng Korte Suprema na siya po ay child abuse at nagkidnap ng mga bata. Bakit hindi yan? The court to decide, Attorney Ting, meron pong mga pending ngayon na mga kaso na mukhang napaka-importante na desisyonan kagad ng Korte Suprema. Among them is yung modernization ng PUV and Okay, several forward na others, natin to po, kasi na PUV to. Ayan. taon na po nangyayari yung nawawala ng sasakyan yung mga commuters natin, and In this case, so yun po ang nangyayari ngayon. May mga arguments and they will have to resolve po the issues. but surely I'm almost sure, and if you will please confirm, na syempre nakikita naman ng Korte Suprema yung the bigger picture, Ng ating mga committee, hindi lang po yung sa Quadcom and even on the Senate hearings din po, no? Because yun nga po, hindi naman sila judicial court na titignan kung Ayan, ito. Tingnan nyo yung sinabi dito ng angkor na ito. ako regarding dun sa manner of pagtatanong ng ating mga well, ano po? Oh yes, sir, definitely. And rest assured po sa public na the court is doing its best to resolve these issues quickly and efficiently. Ito. May question din po ako regarding dun sa manner of pagtatanong ng ating mga committee, hindi lang po yung sa Quadcom and even on the Senate hearings din po, no? Because yun nga po, hindi naman sila judicial court na titignan kung ipoprove yung guilt or innocence ng isang tao. Up until when po ba talaga ang kanilang kakayanan magtanong na hindi aabot, maapektuhan yung kaso na nakabinbin sa korte netong mga resource persons o witnesses na kanilang ini-interview, attorney? Ito. Tingnan nyo yung question niya mismo ito. Hanggang saan ba yung limit? May limit ba? Hanggang saan ba itong mga katanungan? Kasi madalas itong mga hinihiring nila ngayon, merong nakabinbin na kaso na sa legal court. Pero ito, bakit nila gustong idikdik? Kaya nga pag sinabi ng mga resource person na I invoke my right for incrimination, the right to incrimination, ganito, ganyan. Tapos tatanungin pa nila, paano ka ma-incriminate sa tanong na to? Hindi ba nila alam, connected yung tanong nila doon sa na-file na nasa kaso. Ngayon, magagamit yung sagot nila against doon sa court pagdating nung araw. Kaya nga, 'di ba, meron silang sinasabi na subjudice rule. Kung saan, kung meron ng na kaso na naisampa, hindi na pwedeng pag-usapan yan. Maalala ninyo si Abalos at saka si Remulla nung nag-attend sila dito sa Alitagtag. Si Abalos. Si Remulla at si Abalos nung nag-attend sila doon sa case, doon kay Digamo case. Umattend sila. Anong sinabi nila? Hindi daw muna nila masasagot yan kasi yung about doon kasi tinatanong yung about doon sa yung pagpasok, yung sa video, sa CCTV, doon sa pagsugod kay Digamo. Anong sagot niya, Abalos? Hindi daw muna nila sasagutin yan kasi naka-file na yung kaso sa korte. Nirespeto yun. Tapos, nung next na kaso na naman, pina-attend si Abalos doon sa Alitagtag case. Maalala niyo yung Alitagtag na the biggest drug haul, ganito, ganyan. Anong sabi ni Abalos? Hindi daw nila pwedeng pag-usapan kasi naka-file na, nakabinbin na, may kaso na sa korte. Walang update. Una, walang update. Pangalawa, pag yun hindi na kini-question, sige, nire-respeto nila. Pero bakit dito pagdating kay Alice Guo, pagdating dito kay Attorney Harry Roque, Cassandra, lahat ng mga nangyayari ngayon na alam nila na gusto nilang iling sa mga Duterte, kailangan sagutin mo. Kahit ito nakapatong na ay naka-file na sa korte. So nakita ninyo yung imbalance of dito.
ang masaklap pa dito, ginagamit nila na parang korte yung kanilang hearing na yan. Eh, hindi naman sila korte talaga. So, yun yung tanong nito, which hindi nasagot ni attorney dahil, syempre, baka magagamit din against sa kanya yan. Tingnan natin sagot. I won't be able to comment on that because actually that is a matter that is before the court. So- Which tama siya. Kasi ganito yan eh. Kung sa tingin mo merong abuso ang Quad or ang HUAD committee na yan, mag-file ka, okay, sa Supreme Court. Okay, mag-petition ka sa Supreme Court. And it's up to yung mga mahistrado ng Korte Suprema ang mag-decision kung merong ang abuse of power. So, hindi pwedeng si Attorney Camilting ang sumagot niyan. So we'll just have to wait kung ano po ang sasabihin ng Korte Suprema tungkol dito. But, pwede naman niyang sagutin na, oo, malamang pwede, may abuse of power, pwedeng ganun. Kaya nga itong mga nagpa-file sila ng petition. O, pwedeng ganun. Yun nga po eh. No? Oo. Kasi medyo naaawa na rin po kami minsan doon sa mga nagiging resource persons na nagigreat. Naaawa. O, hindi lang tayo. Pati media na ngayon, naaawa. Na talaga sila to the point na para may persecution na nagaganap. Hindi po rin po ba, dapat ba may But mag-file ng something? unless the kasi may Supreme Court mag-file will sa say. Supreme Court. Yun nga, di Oo, ba? di Unless po ba? something says, file something Oo. sa Supreme Court, ganun po yun? So, anong ibig sabihin nito? May karapatan nino man na mag-file sa Supreme Court. Period. Pag sa tingin nyo na abuso kayo, mag-file. Yes. Yeah, kasi Opo. may So, separation of Yun nga. powers. Di ba, yung moto proprio, ang tawag doon, di ba? Pwedeng gawin yun ng Supreme Court also. Attorney Ting, one last na lang po Okay. with So, yun lang ang ang gusto kong i-imply diyan. Kasi sabi kasi dito dito sa interview dito kay Dan Ivana Fernandez. Sabi niya, pertaining to Attorney Harry Roque, sabi niya, the PNP is now fully engaged in the manhunt for Attorney Harry Roque. Sabi niya, and we are coordinating closely with the National Capital Region Office and Criminal Investigation and Detection Group to ensure his swift apprehension. Sabi niya. Okay? So, kahit pala ganito, according sa Korte Suprema, hindi naman ibig sabihin na ito kasi lumalabas, ginagamit na dito yung kapulisyahan eh. So parang sa tingin ng mga tao na hindi nag-iisip or hindi masyadong observant, hinahunting na siya ng pulisya. So ang mindset ng tao, may criminal record na ito. Okay? Kasi PNP manhunt na eh. PNP manhunt. Pero sinabi ng Korte Suprema, hindi ibig sabihin na pag tinawag kang pugante ng Quad Committee ay ikaw ay may criminal liability na. Wala po, labas po 'yan ng sa legality, labas at wala pa ring kaso si Attorney Harry Roque. Pero sa mga bangag sa kanila, wanted ka, pugante ka, criminal ka, ganun 'yon. Sabi pa niya dito, no one is above the law. And we will not, no one is above the law. Sinabi na niya, no one is above the law. Pero wala pang kaso yung tao. And we will not tolerate anyone defying the authority of Congress. Defying the authority of Congress or evading accountability. So dito palang huli sa kanyang bibig na hindi naman yung law na sinasabi niya, hindi naman yung law na yung proper law talaga. Decided by the Supreme Court or by the legal court. This law na pinaparte niya is decided or was decided only by the abusive power of the Congress. Yun lang po. Pero gusto kong basahin, take 2 tayo basahin ko na according sa kanyang pagbasa. The PNP is now fully engaged in the manhunt for Attorney Harry Roque, and we are coordinating closely in the National Capital Region Police Office and the Criminal Investigation and Detection Group to ensure his swift apprehension. Yan, ganyan siya magsalita. Sabi niya, no one is above the law and we will not tolerate anyone defying the authority of Congress or evading accountability. Ganun siya. So now, pahiya dito ang Congress. Pahiya kayo dito. Pahiya dito. Actually, hindi lang yung House of Congress even yung Senate. Kasi maganda yung mga tanong dito ng ating
mga anchor dito, pakinggan ninyo ito kasi ang interviewin nila dito Supreme Court. Patan, welcome to the program. Magandang umaga sa inyo, Peter at Rika. Good morning, attorney. Thank you. Attorney Ting, ang itinawag po namin etong kaso ni former spokesperson Harry Roque ng past administration. Gusto lang po naming maunawaan, okay, so yung isang kaso po, yung paghingi niya ng writ of amparo, na desisyonan na yon. Ano po ngayon yung kinalaman noong paghingi pa ng komento mula sa Kamara? Is that another case, ma'am? Actually, isang kaso lang po yun. Mm-mm. So, dalawa po yung hiningi niya sa isang kaso. Yung issuance ng writ of amparo, saka petition for prohibition. Ang petition for prohibition, this is to ask the Quad Committee to stop from ordering him to attend the hearings and producing documents. Okay. So, magkaiba po yan. It's one and the same case pero magdalawang aspeto ang tinutugunan ng Korte Suprema. Tama po yan. Okay. So ano po yung hinihingi ng Korte Suprema sa Quad Committee or sa Kamara de Representantes na explanation? Ito po yun para sa petition for prohibition ni Atty. Roque. Kasi